Samantala, mga kapuso, pangalawang araw na po ngayon ng News TV Quick Response Team dito po sa Hulo, Sulu, kung saan nangyari ang madugong kambal na pagsabog sa loob ng cathedral nito pong araw ng linggo. Isa sa mga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang CCTV footage ng 4 na lalaking hinihinalang may kinalaman sa mga pagsabog. Sinimula na rin ang airstrikes laban sa pinaniniwala ang kuta ng Abu Sayyaf, kasunod po ng utos ni Pangulong Duterte na pulbusin ang bandidong grupo. Narito po ang aking report. Sentro ng investigasyon sa Hulo Blast ang 4 na lalaki sa 2 CCTV footage malapit sa Cathedral of Our Lady of Mount Carmel. Kita sa isang footage na habang naglalakad ang 3, may pasimpleng inabot ang lalaking naka-green jacket sa kanyang kasama. Ang isa pa may animoy tinuro. Maya-maya nagtakbuhan ng mga tao, iyon na ang pagsabog. Kita sa isa pang video ang takbuhan, doon nahagip ang lalaking naka-green jacket na may inabot sa isa pang lalaki, saka tumakbo palayo. Ang naka-jacket ang sinasabing si alias Kama, miyembro umano ng Adyang-Adyang Group na konektado sa Abu Sayyaf. Sabi ni Lieutenant Colonel Jerry Besana ng AFP Western Mindanao Command, kasamahan din daw niya sa grupo ang iba pang lalaki. Matinding pinsala ang iniwan ng magkasunod na pagsabog sa cathedral. Ayon sa mga otoridad, tiniyak daw ng mga may pakana nito na marami talagang mapupuruhan. Tingin nila ang isang bomba ay inilagay sa ilalim ng mesa sa loob ng simbahan at pinasabog habang inaawit ang Alleluia. Ang isa pang bomba ay tinago sa utility box ng isang motorsiklo sa labas. Pinasabog ito sa gitna ng pagkakagulo ng mga tao sa unang pagsabog. This is what they did in Bali, Indonesia, during the time of JI. Pagkaputok ng isa, the tendency of the crowd is really to look for an exit, and then doon magko-converge lahat, another explosion. Pero pwede pa rin daw na merong suicide bomber at posibleng sa kanya ang ilang piraso ng katabang nasa bungad ng simbahan. Lockdown pa rin ang Hulo pero may senyales na rin ng pagiging abala gaya ng dati. Mga kapuso, pinipilit ng mga taga-Hulo na ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Gawing masigla muli ang komersyo sa kabila ng nangyaring kambal na pagpapasabog noong nakaraang linggo. Ang simbahan ng Our Lady of Mount Carmel nananatili pong sarado bilang bahagi pa rin ng isinasagawang post-blast investigation. Makikita pa rin ang mga kagawad ng Philippine Army sa perimeter. Nagbabantay habang hindi pa nakakapagpalabas ng pinal na resulta ang mga otoridad kung anong klaseng pampasabog ang ginamit at kung sino ang nasa likod nito. Pero hindi na gaya ng dati ang buhay para sa mga naulila ng mga namatay sa pag-atake. Yun ang oras ng pagsisimba ng family ko. Nanginginig na ako kapag dasal ako ng pangalaw 2 times. Tapos yung panghuli, hindi ko na ma-continue talaga kasi nalaman ko na. Sobrang hirap nung. Ang kuya ko is family man eh. Tsaka Sunday, suppose day off niya, every Sunday nakagawian na magsimba sa Mount Carmel Cathedral. Kaya parang nakakagigil, nakakagalit, nakakasama ng loob of all people. Kung may hinain man sila sa gobyerno, bakit sa ganong paraan? Galit ang nananaig di lang sa mga naulila kundi pati mismo sa Pangulong nakita ng personal ang simbahan at mga biktima ng mga pagsabog. Kayo, huwag ninyong isipin na kayo lang ang marunong magtanim ng evil, kasamaan. Kung kaya mo, kaya ko rin. Kaya ang utos ng Pangulo, pulbusin ng Abu Sayyaf. Kasi they're attacking the government. Those who use violence against the state, those who want to destroy the democratic institutions in this country. Kanina, naglunsad na ng airstrike sa militar sa mga pinaniniwala ang kuta ng mga bandido. Kahit aminado ang gobyernong nalusutan sila, iginiit ng Malacanang na epektibo pa rin daw ang umiiral na martial law sa Mindanao at sa kabila ng mga pagsabog tuloy pa rin daw ang nakatakdang plebisito sa Bangsamoro Organic Law sa February 6. Bukod dito sa Sulu, may paghigpit na rin sa seguridad sa mga katabing probinsya ng Basilan. Sa Luzon de Isabela, pinaigting pa ang mga checkpoint sa mga kalsada
at pampublikong lugar na unang inilatag para sa eleksyon 2019. Nakaalerto na rin ang Isabela City Joint International Internal Defense Force. Panawagan ng Isabela City LGU sa publiko maging kalmado, mapagmatyag at agad iulat sa mga otoridad ang mga kahinahinalang tao o kagamitan. Inabisuhan naman ng Department of Transportation at LTFRB ang mga POV operator na maglagay ng kagamitang pangkaligtasan sa mga terminal. Nag-inspeksyon din kanina si NCRPO Chief Guillermo Eliazar sa Monumento Station ng LRT-1 na araw-araw dinaragsa ng mga pasahero. Kinumpiska ang mga lalagyan ng tubig dahil posible raw paglagyan ng liquid bomb. Naka-full alert ang NCR Police kasunod ng Holo Blast. Sabi ni Eliazar, wala naman silang nasasagap na banta sa seguridad sa Metro Manila. Naka-heightened alert na rin ang Bureau of Immigration sa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa para mapigilan ang tangkang pagpasok ng mga foreign terrorist. Nag-alay ng panalangin ang Police Regional Office ng ARMM para sa mga biktima ng kambal na pagsabog dito po sa Hulo, Sulu. Hinikayat din nila ang mga kapwa-pulis na ipagdasal ang mga nasawi, nasugatan, kanilang mga pamilya at mismong komunidad ng Hulo. Nanawagan din sila sa mga religious leader na isulong ang payapaan at pakikipagdialogo. Tinawag din ng ARMM Police Office ang kabal na pagsabog sa Hulo na karuwagan at planadong pag-atake laban sa mga inosenteng mananampalataya. Pinaniniwala ang improvised explosive device ang kumitil sa buhay ng isang pulis at nakasugat sa 3 iba pa sa Magpet, Cotabato. Ayon sa Magpet Police, nagpapatrolya ang 4 na tauhan ng Cotabato Police sa Barangay Poblasyon kahapon nang biglang may sumabog sa kalsada. Sinundan po yan ng ilang minutong engkwentro sa pagitan ng mga pulis at mga salarin. Hindi malinaw kung may nasaktan sa mga salarin. Dinala sa ospital ang 4 pero namatay kalaunan si PO1 Christopher Anadon. Mga miyembro umano ng New People's Army ang itinuturong nasa likod ng pagsabog. Wala pang pahayag dito ang New People's Army.